Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Yung series po natin na ito ay medyo theological, no? I hope ma-appreciate po natin yung doktrina ng yung kaluwalhatian ng Panginoon, Glory of God, Soli Deo Gloria. So, ito po yung series natin, All for the Glory of God. Ang lahat po ng nag-i-exist sa mundo ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pati ba si Satanas? Oo, pati si Satanas. Walang kawala, kahit si Satan. Si Satan ay, bagamat puno siya ng kasamaan, God is working even through Satan to reveal the glory of God. Alam niyo po yung istorya ni Joseph, no? Ginawan siya ng masama. Pero yung evil na yun, yung kasamaan na ginawa kay Joseph, even through that, God made something beautiful. So, sabi ni Joseph, you meant it for evil, but God intended it for good. Ang Panginoong Jesucristo, siya yung dumanas ng matinding pagdurusa dahil sa injustice. Yung kasamaan ng tao, ibinuhos doon kay Jesus Christ. Nilatigo, pinarusahan na hindi naman siya dapat parusahan. At ang Panginoong Jesucristo ay pinako nila doon sa krus. Si Jesus Christ na napakabait, no? Walang bahid ng karumihan, ng kasalanan, pero pinako nila doon sa krus. Pero even through that, God worked so that out of the death of Jesus Christ, out of that evil, something good will come out. Mula doon sa cruelty ng krus ng Kalbaryo, dumaloy ang mayamang biyaya at habag at pag-ibig ng Diyos at kapatawaran at lahat ng yun ay tinamasa natin. Ibinuhos ng Diyos sa atin yung mayamang habag niya. Kahit si Satan, kahit yung mga kasalanan natin, inalaw ng Diyos yan for the greater glory of God. Now, yung nakaraan po, tinalakay natin yung creation, no? God created all things for His glory. Hinayaan ng Diyos, pangalawang araw natin, sin and suffering. Pinayagan ng Diyos yung kasalanan at pagdurusa. Momentary lang ito. Ito ay hindi pang walang hanggan, kundi, only here in this broken world. After that, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, na kung saan wala ng kasalanan, kamatayan, at pagdurusa. Now, yung tatalakay naman po natin ngayon ay redemption, the glory of God in redemption. Sabi po rito sa Ephesians chapter 1 verse 7 and 8, in Him, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, we have redemption. Merong katubusan. Through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace, that He lavished on us with all wisdom and understanding. Sa Tagalog po, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa Kanyang karunungan at kaalaman. Yung Diyos po, merong sariling karunungan, merong sariling kaalaman. Yung noong mga panahon na nahulog si Adan at Eva sa kasalanan at nagrebelde sila sa Diyos, God was there looking at them. At hinayaan ng Diyos yun na mangyari according to His wisdom, according to His knowledge, according to His understanding, according to His eternal plan. Kaya po yung una nating katuruan ngayon, number 1, God allowed sin to reveal His redemptive plan. Pinayagan ng Diyos na mangyari yung kasalanan at pagdurusa at kamatayan upang sa pamamagitan noon ay ipahayag ng Diyos ang Kanyang planong pagtutubos. Now, yung redemptive plan ng Diyos o yung plano ng Diyos na pagtutubos, this is something that happened between, among the members of the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Sila yung nagkaroon ng kasunduan na pag sila Adan at Eva nahulog sa kasalanan at yung lahi nila ay mamuhay sa kasalanan at magpakalayo-layo sa Diyos, yung Father, Son, and Holy Spirit gagawa ng paraan para tubusin yung mga anak ni Adan. Kasama na po tayo doon, no? Yung mga naging mananampalataya, naging tagsunod ng Panginoong Jesucristo, sila'y tutubusin sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So God allowed sin to reveal His redemptive plan. Pinayagan niya yun. Sige, Adan, pinili niyong magrebelde. Hindi yan original intention ng Diyos, pero pinili niyo yan. Inirespeto ng Diyos yung freedom natin. Pero at the back of God's mind, no, humanly speaking, inisip ng Diyos, meron akong solusyon dyan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo.
Kaya ang sabi po rito, in Him we have redemption through His blood. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Now, pangalawa po ang katuruan, God showered us with grace and forgiveness. Bagamat tayo nagpakalayo-layo sa Diyos, mas pinili natin yung kasalanan dahil tayo yung mga anak ni Adan at Eva na wala talagang pagkapag-apag-asa, no? Talagang patungo tayo sa paglayo sa Diyos. Bagamat ganun ang direksyon natin, tinawag tayo ng Diyos, inalapit tayo, diligtas tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at isinugo niya ang banal na Espiritu sa atin upang ilapit tayo kay Kristo. Kumbaga, pinagtulungan tayo ng Father, Son, and Holy Spirit. At nung tayo nakakilala sa Panginoon, doon na natin naunawaan na binubuhos ng Diyos sa atin yung kanyang mayamang biyaya. Pansinin niyo po yung verse na to. The forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Napakayaman ng biyaya ng Diyos ibinigay sa atin that He lavished on us. Hindi nga ibinigay eh. Ang nakalagay rito, ibinuhos niya sa atin. Alam niyo po yung isang tao pag may binigyan ka ng isang bagay, let's say pera, no? Binigyan ka ng pera. Ano yun eh? You know, parang okay, binigyan ka ng pera. Thank you. Pero iba yung phrase na ibinuhos sa'yo, binuhusan ka ng pera, binuhusan ka ng pagpapala, iba yun eh. Ibang level yun eh. Dito yung mayamang habag at biyaya ng Diyos, hindi ito ibinigay lang eh. Ibinuhos. Talagang sagana. Sabi dito na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. So mga kapatid, ikaw na nakakilala sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay binuhusan ng Diyos ng kapatawaran at pagpapala at walang pagpapala ang Diyos na ipagkakait niya sa iyo dahil ibinigay niya na sa iyo si Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, ano pang ipagkakait sa iyo ng Diyos kung ibinigay niya na yung kaisa-isa niyang anak? Yung pinakamahalaga na anak ng Diyos, binigay niya sa atin. Ano pa bang hindi niya ibibigay? And number 3 po, God glorified Himself through the riches of His grace in Christ. Yun po yung plano talaga ng Diyos eh. All for the glory of God. God glorified Himself through the riches of His grace in Christ. Kaya sabi po rito sa Ephesians chapter 2 verse 7, hinayaan ng Diyos na magkasala tayo upang sa ating pagkakasala, alam niyo yung sinaktan natin ng Diyos, pero imbes na parusahan tayo ng Diyos, ang pinakita ng Diyos sa atin, pagmamahal, pag-ibig, kapatawaran, niyakap niya tayo, dinamitan, tinuring na anak. Kaya po dito sa verse 7 ng Ephesians chapter 2, hindi tayo object of wrath eh. Sabi dito, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace. Yun talaga yung plano ng Diyos. Ipakita sa atin. Bagamat hindi tayo karapat dapat ibigin ng Diyos, ipinakita ng Diyos sa atin yung pag-ibig niya, yung mayamang biyaya niya, yung habag niya sa atin. So that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Sabi dito sa Tagalog, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Isipin niyo po yan. Nagpakalayo-layo tayo sa Diyos. Pero inilapit tayo ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesucristo. At doon ipinakita yung labis-labis na pagmamahal ng Diyos sa atin. Una, nung namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, be humble before God's sovereignty. Nung nagkasala ang tao, kasama sa plano ng Diyos yun eh. Nangyari yun sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, yung sovereignty of God. So anong gagawin natin? Magreklamo? Be humble before God's sovereignty. Kung pinayagan ng Diyos na magkasala yung si Adan at Eva at pumasok ang kasalanan, ang pagre-rebelde, paghihirap, krimen, pumasok ang kamatayan dito sa mundo, hinayaan ng Diyos yon in order for Him to show His grace, His plan of redemption, His forgiveness. So anong gagawin natin? Magreklamo, Lord, ba't niyo pinayagan? Ganun ba? Be humble. Magpakumbaba tayo. God is sovereign. Siya yung makapangyarihan Diyos eh. Wala naman tayo magagawa. Hindi tayo Diyos eh. Decision niya yun. And dinesisyonan niya yun according to His wisdom, His knowledge, His infinite knowledge. So, wala tayong magagawa kundi magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang sabi rito sa Romans chapter 11 verse 32, sapagkat kinulong ng Diyos ang lahat sa pagsuway upang siya'y mahabag sa lahat. Ano pa ibig sabihin nito? Lahat ng mga tao, nung nagkasala sila, inutusan sila ng inutusan ng Diyos, ng maraming mga kautusan,
na hindi nila masunod. Kaya nakakulong sila sa kautusan, hindi nila masunod-sunod. Lumalabas na yung mga tao lahat makasalanan, violators. Hindi makasunod sa standard ng Diyos kasi tinadtad sila ng Diyos ng kautusan na hindi nila masunod. Bakit? Para maunawaan ng tao na nung nagkasala sila, sobrang makasalanan nila na wala silang kapag-apag-asang maabot yung standard ng Diyos. Maliban na lamang nakahabagan sila ng Diyos, iligtas, patawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. That's grace. That's grace. So kinulong tayo lahat sa pagsuway sa pamamagitan ng kautusan upang maipakita sa atin ng Diyos yung kanyang kahabagan. Sabi po rito sa Romans chapter 9, verse 19 and 20. Sasabihin mo naman sa akin, kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Ito yung natural response natin sa sovereignty of God, sa kapangyarihan ng Diyos Na bakit nyo pa kami sinisisi, Lord? Di ba kayo yung pumayag na magkasala si Eva at Adan? Pwede yun sabihin natin Bakit nyo pa kami sinisisi na ngayon makasalanan kami? Di ba galing kami kila Eva at Adan na makasalanan, kaya makasalanan din kami? Kayo yung pumayag na magkasala, hindi nyo pinigilan So, ito yung pwedeng natural response. Sisihin natin yung Diyos o tanungin natin yung Diyos, Lord, ba't nyo pa kami sinisisi? Kayo naman pala may kasalanan. Sabi rito, sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Sino ba makakatutol sa plano nyo? Parte pala ng plano nyo yun. Verse 20. Tingnan nyo po yung sabi ng Apostol Pablo. Tao ka lamang, sino kang mangangahas na sumagot ng ganun sa Diyos? Tao lang tayo, we don't understand. Hindi natin naunawaan yung nasa isip ng Diyos at that time. Tao lang tayo. Creation lang. Sabi ng Apostol Pablo, masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit nyo ako ginawang ganito? Tayo po ay mga palayok lamang na hinuhubog ng kamay ng Diyos. Pwede ba nating sabihin sa humuhubog sa atin, bakit ganito yung ginawa ninyo? Kaya mga kapatid, pag inunawa natin yung sovereignty of God, isa lang ang response natin doon. Hindi mag-complain, hindi magreklamo, kundi magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. And number 2, remember that Jesus suffered more. Nagko-complain ka ba? Bakit hinayaan ng Diyos na magkasala si Eva at Adan? Ngayon tayo nagdurusa, nagkakasakit, namamatay. Alalahanin natin mga kapatid na si Jesus mas nagdusa kesa sa atin. Baka yung pagdurusa natin ganito lang. Pagdurusa ng Panginoong Jesucristo, hindi na natin ma-imagine kung gaano katindi. Remember that Jesus suffered more to save us because God loved us. God showed His love for us through the death of Jesus Christ on the cross. Kung nagrereklama tayo, alalahanin natin ang Panginoong Jesucristo, mas nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil makasalanan siya, kundi dahil makasalanan tayo at makasalanan si Eva at Adan, pinili nilang magrebelde sa Diyos. Kaya ang lahat ng mga anak nila Eva, katulad natin, ng makasalanan. Pero salamat sa Panginoon, dahil mas pinili ng Panginoong Jesucristo na isakripiso ang kanyang sarili upang akuin ang kaprasahan na dapat para sa atin. And number 3, praise God for being a recipient of His love, grace, and redemption. Imbis na magreklamo tayo, sisihin natin ang Diyos or tanungin natin si Lord, di ba ikaw may kasalanan, ikaw gumawa ng pinayagan mo sa Eva at Adan at kayo lumikha ng hardin, di ba? Kayo pa nga naglagay ng puno doon pwede nating ireklamo yun Pero hindi yun ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano, magpakumbaba sa infinite plan of God. Iba yung plano ng Diyos. God is God. He has His own mind. He has His own wisdom. Hindi natin maaarok. Kung yun ang plano ng Diyos for His greater glory, so be it. Kailangan lang nating magpakumbaba. Imbis na magreklamo tayo, alalahanin natin ang Panginoong Jesucristo, nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. And on top of that, kaysa sa magreklamo tayo tumanggap. We are recipient of God's grace. And the only natural response is praise the Lord. Yung response natin, ito lang, praise God for being a recipient of His love, grace, and redemption. Lord, thank you. Kasi sa totoo lang, pinili ko to Pinili ko magkasala Pinili nating magrebelde sa Diyos. At praise God because we receive love, grace, and redemption instead of punishment. Now, para po sa ating discussion, why should we praise and thank God for allowing us to experience His love and grace rather than complain about why He allowed sin and suffering? Kaysa sa magreklamo tayo kung bakit niya inalaw na magkasala si Eva at Adan. Para po sa ating panalangin, Heavenly Father,
I come before you with a grateful heart. Thank you for allowing me to see your grace through the redemption found in Jesus. Even when sin entered the world, you had a plan to show your love and mercy. I praise you for showering me with forgiveness I don't deserve. Help me to remain humble before your sovereignty. Remind me that Jesus suffered more than I ever will. I'm so thankful to be a recipient of your grace, love, and redemption. May my life glorify you every day. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Manny. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please, don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.